Okay, so welcome again mga kapatid sa pagtutuloy po ng ating pong discipleship training. As what we are doing from time to time, we want to track yung ating pong where we are in our training po. We have 4 modules to complete. So far, at least medyo malapit na tayo matapos. No? Yung ating module 1 is all about pursuing Christ. At ang mga lesson po na natutunan na natin dito is the gospel, repentance and faith, assurance of salvation, abiding in the Word, part 1 and part 2, tsaka prayer. Sa ating module 2, loving God, 6 na lesson, attributes of God, part 1 and part 2, delighting in God, obeying Jesus, and then overcoming temptation, tsaka walking by the Spirit. Module 3, cultivating godliness, 6 na lesson din, practicing the one another's, committing to the local church, the use of time, money and possessions, humility and forgiveness. At yung ating last module, making disciples, 6 na lesson, fasting, spiritual gifts, evangelism, the cause of discipleship, disciples making disciples, saka catching a world vision. So far sa ating pong module 1, no, where we talk about pursuing Christ, natapos na po natin yung gospel, how important it is na we need to know what is the gospel is all about. Also, natutunan natin what is repentance at how important is our faith in the Lord. Also, we learn about how we need to be assured of our salvation. No? Napaka-importante na magkaroon tayo ng kasiguraduhan na tayo mga naligtas dulot ng ating Panginoong Jesucristo. And then we learn about how is it really to abide in the word of the Lord. 2 parts po itong natutunan natin, part 1 and part 2. And then we learn about prayer, everything that we need to know about prayer. Sa ating pong module 2, yung loving God, 6 na lesson din na po ang natapos natin, no? Yung attributes of God in part 1 and part 2. When we talk about attributes, ito yung character of the Lord, the nature of God. And then, how is it really to delight in the Lord? And then, natutunan din natin yung how we are called to obey Jesus Christ, how we are able to overcome our temptation, and then we need to walk by the Spirit of the Lord. Sa ating Module 3, 6 na lesson, but so far, ang natapos lang natin is yung practicing the one another, no? Yung mga maraming mga one another commandments that we are called to exercise sa ating pong relasyon sa isa't isa bilang magkakapatid na sa pananampalataya. And at the same time, we are able to understand how is it really to commit to the local church. No, we are all called by the Lord to be part of the body of Christ at sa katawan ni Kristo. Napaka-importante that we need to have commitment sa mga bagay na itinawag sa atin ng ating Panginoon. We learn about the use of time na as good stewards of the Lord, kailangan nating maging good stewards ng lahat ng mga bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Lalo't higit sa lahat sa paggamit natin ng oras. No? Wala tayong sinasayang na panahon at mga pagkakataon na binibuksan sa atin ng ating Panginoon. At the same time, we learn natapos natin last time yung ating pong lesson all about money and possession. How do we see ourselves when it comes to money and possessions? No? At hindi lamang yon, the way we learn about using our time, ganun din naman na we are called to be good stewards, no, of the grace and the resources that God has given us. Sabi nga natin, when we look upon ourselves as people who had been given by the Lord the privilege to take care yung kanyang mga resources, no, especially when it comes to money and possessions, we need to understand, sabi nga natin, na hindi ito atin, kundi ito ay pagkaari ng ating Panginoon. Ito ay pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya we need to know how to use, no? Paano natin gagamitin yung mga resources na yan, yung money and possessions, because as we have learned last time, mag-a-account po tayo sa ating Panginoon what we have done with regards to His resources. And today, we will start another lesson po about itong ating cultivating godliness. And one of the most important thing that we need to have as disciples of the Lord is yung humility, yung kababaang loob natin. No? So this is something that we will be learning from this lesson as we continue po yung ating Module 3, Cultivating Godliness. Okay? Now, nasa lesson 17 na po tayo ng ating pong manual. Okay? Now, sabi nga natin, when we talk about our topic, humility, now, of all the graces dito, sabi po na sa ating lesson, of all the graces, humility is one of the most attractive. No?
A proud, arrogant person drives people away while a humble servant of Christ attracts others. So napaka-importante po na tayo mga kawangis ng ating Panginoon na bilang tagapagsunod ng ating Panginoong Jesucristo, napaka-importante po that we need to have this kind of character, no? Itong character ng kababaang loob o humility. Sabi nga dito sa lesson natin, kapag tayo ay kung magiging proud tayo at arrogant, we will drive away people, no? But then kung magkakaroon tayo ng humble spirit, no, just like being a humble servant of the Lord, no, it attracts others. At sabi dito, as you grow as a disciple of Jesus Christ, it is imperative that you also grow in humility. Napaka-importante po na na maraming areas po ng ating buhay bilang mga disipulo ng ating Panginoon wherein we are called by the Lord to grow, no? Sabi sa Bible, we are to grow in faith. Sabi rin sa salita ng Panginoon, we are to grow in our knowledge of the Lord, no? We are to grow in grace, no, in many things in our lives, no. Ang tawag ng Panginoon ay lumago tayo sa lahat ng aspect ng ating buhay bilang tagapagsunod ng ating Panginoon. And one of the important thing na tinawag tayo ng Panginoon to grow in our lives is we are called by the Lord to grow in humility. No, yung magkaroon tayo ng napaka-importante na magkaroon tayo nitong kababaang loob o itong character na ito na nakita natin sa ating Panginoong Hesukristo. Okay? Now, having a spirit of humility is the opposite of having a spirit of self-importance. Kasi kung makikita natin yung kabaligtaran ng spirit of humility, ang opposite niyan is yung spirit of self-importance. No? Yung lagi nating pinapahalagahan yung ating sarili to the point na sabi natin yung nagiging selfish tayo sa lahat ng mga bagay na meron tayo, no? We become proud or nandun yung pride sometimes, no, in our lives when we try to look unto ourselves. Pero sabi dito, napaka-importante bilang mga mananampalataya na hindi po spirit of self-importance, no? Yung lagi mong makikita yung sarili mo na para bang pagdating sa lahat ng bagay, no, parang iniintindi mo o lagi mong nakikita yung sarili po na napaka-importante, no? Na napaka-importante mong tao, and I believe that is not the kind of character that we need to have, no? Hindi ito yung espiritu na gusto ng Panginoon na taglayin natin sa ating buhay, kundi yung espiritu of na merong kababaang loob, no? Yung the spirit of humility. Now, humility enables a disciple to have a teachable spirit. If you are going to follow Christ, you must be humble. So, napaka-importante po yung humility, no? Ini-enable niya ang isang disipulo to have a teachable spirit, no? Kaya kapag meron tayong kababaang loob, nandun yung blessing naman that we are having a teachable spirit, no, na madali tayong turuan, no, yung kasi marunong tayong magpasakop, marunong tayong magkaroon ng kababaang loob. At sabi nga na dito, if you are going to follow Jesus Christ, if we will continue to follow the Lord, napaka-importante po yung humbleness o yung humility in our lives. Otherwise, your pride will make you unteachable and you will never learn from Christ and others. Kasi napaka-importante po yung how we are learning from the Lord, no, and learning from other people as well, no. At kung hindi tayo magkakaroon ng teachable spirit or teachable heart, then ang iiral po lagi sa ating buhay ay yung pride, no, yung pagpapalaki, yung pagmamalaki, na parang nakikita mo yung sarili mo na parang marunong ka na, no? Parang nakikita mo yung sarili mo na parang mas mataas ka sa iba o mas marunong ka sa iba, no? Kaya kapag ganun ang tendency natin, no, hindi ka magpapasakop, hindi ka magpapakumbaba, no? Hindi ka sabi nga natin, magkakaroon ng kababaang loob, no? Lagi mong itataas ang sarili mo sa iba, no? At kapag ganun yung ating pong attitude, then we cannot become like a disciple of the Lord, no? Kasi napaka-importante if we want to learn from the Lord, napaka-importante yung magkaroon tayo ng teachable spirit, at para magkaroon ng teachable spirit, teachable heart, kailangan natin yung spirit of humility o yung humbleness.
At yun ang napaka-importante na dapat taglayin natin para magkaroon tayo ng kababaang loob o pagpapakumbaba para patuloy tayong lumago sa ating pong paglakad sa ating pong bilang mga disipulo at bilang tagapagsunod ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Now, tingnan natin po, no? Wala ito sa ating pong manual, wala po 'yan. But I am adding this para magkaroon tayo ng karagdagang knowledge, no? Ano ba talaga ang humility? When we talk about humility, what does the Bible say about humility? Ano bang sinasabi ng Biblia o kasulatan ng ating Panginoon Diyos pagdating sa kanyang mga salita? When we talk about yung humility, no? What does the Bible say about humility? Now, sabi dito, the Bible describes humility as meekness, lowliness, and absence of self. Yung para bang hindi mo nakikita yung importansya ng buhay mo. Kasi kapag nandun yung iniisip mo lagi na napaka-importante mong tao at napaka-taas mong tao o ikaw ay marunong na tao, no? Yung hindi mo talaga hindi ka magkakaroon ng humility, no? You will always exalt yourself above other people. No, kaya nga ang Bible dinescribe niya ang humility sa mga verses as being meekness, no, yung meekness, yung lowliness, no, yung may kababaang loob at saka absence of self. Kasi kapag lagi mong iniisip ang sarili mo, you will become nandun yung self-importance, no, magiging nandun yung selfishness mo, laging iintindihin mo lamang yung sarili mo. Kaya hindi ka magpapakumbaba, hindi ka magpapasakop, hindi ka talaga magkakaroon ng kababaang loob kasi lagi mong gusto na ikaw ang maitaas, no, above other people. So, pagdating po sa meekness, no, sabi nga sa Beatitudes, blessed are those meek. Okay? When we talk about meekness, yung para bang nandun yung we are able to fully understand yung gentleness, no? Yung meekness is also gentleness. Okay? Now, when we talk about kung ating pong i-define in the Bible yung meekness, no? Sometimes ang ating pagkakaintindi is more of a para bang merong na para bang sa ating buhay, kailangan natin talaga na laging magpakumbaba o nandun yung kababaang loob natin na to the point na ang sinasabi ba dito is laging nasa ilalim na lang tayo, no, yung para bang people will just lord over us, no, yung talagang wala tayong lakas o wala tayong mga bagay na tinataglay natin. That's why we need to always to have that lowliness or being low in our lives. Now, when we talk about meekness, mga kapatid, kung pag-aaralan natin talaga yung true meaning ng meekness, dito natin makikita na meekness is not weakness. Okay? Hindi kahinaan ang meekness. No? Kasi kapag sinabi nating we are called to be gentle or to become meek, nandun lagi yung humility and humbleness, no, na kakaakibat dyan. But then, hindi ibig sabihin na nandun yung kababaang loob at ang ating pagpapasakop ay mahina tayo, no? Para bang yan yung wild horse, no? When we talk about a wild horse, na 'di ba kapag na-train yung wild horse, nagiging gentle siya, no? Yung nagiging meek siya. Pero nung very wild pa siya, nung hindi pa siya natitame, hindi mo siya pwedeng sakyan, no? Because nandun yung power, no? Nandun yung lakas niya, no? Na kaya hindi mo siya pwedeng sakyan. But then kapag na-train mo yung isang horse, no? When it comes to becoming gentle and meek, no, na makikita mo there is this still power in there, nandun pa rin yung power ng horse pero nakokontrol, no? Kaya nga kung makikita natin ng meekness, hindi ibig sabihin niya na parang mahina ka. No, ang ibig sabihin there is power still pero it is under control. At makikita natin yung meekness na yan, yung humility na yan in the life of Jesus Christ, no? Makikita natin that hindi siya mahina, no, because he is God in the flesh, kaya lang yung kanyang power is always under control, no? Hindi niya laging pinaiiral yung kanyang pagka-Diyos, hindi niya laging pinaiiral yung kanyang kapangyarihan.
to the point na kita natin na he humbled himself. Sabi nga doon sa Philippians chapter 2 that even though he is God, he humbled himself and he became like us. He became like men, no, in the form of being a servant, to the point na nagpasakop siya, no, nandun yung kababaang loob na naipako sa krus, no. Come to think, God being nailed on the cross, no, mahina ba ang Diyos kaya nagpapako siya? No, it is not about that, no. It's about being gentle, no. Yung nandun yung meekness ng ating Panginoon, na nandun yung kababaang loob to the point that he is willing to die for the sake of mankind, no. Nandun yung humility niya lagi, na hindi wala siyang power. Ibig sabihin, no, nandun yung power ni Lord but it is under control, no. Natatandaan ninyo yung when Jesus Christ was nailed on the cross, 'di ba, inaalipusta siya ng mga priests at that time, no? Sinisigaw nila kay Kristo, sinisigaw ng mga tao, ngayon mo ipakita na ikaw nga ang tunay na anak ng Diyos, no? Bakit hindi mo pakawalan ng sarili mo diyan sa krus? At kapag ginawa mo 'yan, maniniwala kami sa iyo. Okay, di ba? Yun yung parang tinututya nila ang Panginoon sa Kristo, na patunayan nila, mga kapatid. But then, mga kapatid, we know that kung gagamitin talaga ni Lord yung power niya, He can free Himself from that cross. No? Walang imposible. Because He is a powerful God. He can free Himself from that cross. Pero kung gawin man ni Lord yon, ano ma-achieve niya? No? Isn't it why He came here on earth is to die on that cross, no? So hindi niya talaga gagawin 'yon. So it means there is this power but it is under control, no? Nandun yung control na 'yon kasi makikita natin is because of humility, yung gentleness ng ating Panginoon, no? Yung pagiging loneliness niya, no? Makikita natin lagi in the life of Jesus Christ. And so the same thing when we talk about humility. Yung humility in the Bible, sabi dito, the Greek word translated humility literally means lowliness of mind. Okay? Yung may kakababaan sa pag-iisip, no? So we see that humility is a heart attitude, not merely an outward demeanor. 'Di ba maraming beses na kapag pinupuri tayo ng tao, 'di ba, yung para bang ang galing mo naman, o yung kapag ina-highlight yung gift mo o yung mga kagalingan mo, 'di ba? Ang sasabihin mo parang hindi naman, yung parang nagpapa-humble tayo, 'di ba? Pero kung tutuusin natin, hindi talaga raw yun yung humility. So ang talagang humility, mga kapatid, is a heart attitude. Attitude ng heart daw yon. So it is more of an inner attitude, hindi yung outward. Yung para bang, pag sinabi nating magpapakumbaba ka, yung para bang, yung nandun yung, it is not an outward thing, yung ang talagang humility, mga kapatid, yung parang nagpapahumble ka, no? But it is not about that, no? Because humility, sabi dito, is the matter of the heart. It is the lowliness of the mind. Okay, so makikita natin dito, hindi pala outward yon, no? It is more of a heart attitude, and that is what humility is all about. Yun yung right o yung biblical meaning of humility when it comes to the Bible. Okay, so hindi siya yung outward na parang nagpapaano ka lang, no, nagpapakumbaba ka, or yung para bang nandun yung humbleness mo, nagpapahumble ka lang, pero hindi pala yung outward na yon, no, yun yung humbleness. But humbleness and humility is the attitude of the heart, nandoon sa loob. Okay, so dahil nandoon yung kababaang loob mo, lumalabas lang yon from the inside to outside, hindi outside, no, hindi lang outside yon, kundi yung humility and humbleness, it comes from the heart, no? At ito'y nagmamanifest lang on outside, on the things that we do. Kaya makikita mo ang isang tao kahit na nandun yung magaling siya, no, kahit mayaman siya, okay, meron niya siyang lahat ng mga bagay na parang walang ang ibang tao, pero makikita mo na nandun pa rin yung isang tao na talagang kahit meron na siya nung lahat ng mga bagay na yan, nandun pa rin yung kababaang loob niya, nandun pa rin yung humility niya, no? Na ang na-highlight, hindi pa rin yung mga kung ano yung meron siya, kundi nandun yung heart yung attitude ng kanyang heart, no?
At yun ang talagang tamang humility, mga kapatid. Yun yung makikita natin na dinefine sa Bible when it comes to humility. It is the heart attitude, the loneliness of the mind, not an outward demeanor. Okay? So one may put on an outward show of humility but still have a heart full of pride and arrogance. Kaya nga yung sinasabi ko, kung para bang kung makikita lang natin yung humility on an outward thing, okay, yung pakitang tao, okay, pwede ka magpakitang tao na talagang humble-humble ka, kunyari, humble-humble, pero deep inside your heart, nandun yung pride, nandun yung arrogance, pwedeng mangyari yon, isn't it? So, ang humility is not the outside thing, no? Because you can show outwardly, no? Pwede mo ipakita yung kababaang loob mo sa labas para makita ng tao na na-humble ka, nandun yung humility mo, pero deep inside your heart, nandun naman yung pride and arrogance. Kaya ang definition ng Bible when it comes to humility and humbleness is the attitude of the heart. Na yung loob, nandun yung humility and humbleness ng heart, kaya nagmamanifest yun on outside. Kaya nagkakaroon ng manifestation yung humility and humbleness sa mga ginagawa mo. Kaya nga, when we talk about humility, it is not the outward show. No? It is more of the attitude of the heart. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, no, sa Beatitudes, no, remember in the Sermon of the Mount, no, nagbigay siya ng mga commandments, no, blessed are those, di ba? At and then isa sa mga Beatitudes na binanggit ng Panginoon sa Sermon on the Mount in the book of Matthew is that sabi niya, Jesus said that those who are poor in spirit would have the kingdom of heaven. Diba? Blessed are those who are poor in the spirit, they will have the kingdom of God, no? They will have the kingdom of heaven. So dito, ano bang ibig sabihin ng poor in the spirit? No? Yung poor in the spirit, mga kapatid, kung ating pag-aaralan yan, hindi yan yung parang outward thing na nagpapakumbaba ka na parang para maawa ang tao sa iyo or para bang magkaroon ng self-pity or anything, no? Hindi ibig sabihin nito na parang mahirap ka or anything about being poor. But when we talk about poor in the spirit, no, yung parang ang sinasabi dito ni Lord, blessed are those who are poor in the spirit, yung para bang nandun yung full dependence mo sa ating Panginoon Diyos. Na para pang in everything, na ang tingin mo sa sarili mo, parang mahirap ka, na ang lahat ng pangangailangan mo ay makikita mo lang lamang kay Lord. Yun yung ibig sabihin ng poor in the spirit. Na kahit meron kang pera, meron kang bangko, meron kang trabahong maganda, ang sabi ng Panginoon, we can also have a poor in the spirit. Yung para bang being poor in the spirit, yung para bang ang dependence mo, hindi dun sa bangko mo, hindi yun dun sa trabaho mo, hindi sa pera mo. But then when you are poor in the spirit, ibig sabihin, lahat ng dependence mo, na parang iniisip mo sa sarili mo na mahirap ka, na wala kang anumang bagay, na lahat ng pangangailangan mo, lahat ng mga bagay na kinakailangan mo sa buhay mo ay nasa Panginoon Diyos. Kaya nandun yung pagiging dependence mo sa Panginoon, yung nagdedepende ka sa Panginoon kahit meron ka ng maraming bagay. Yun po yung ibig sabihin ng poor in the spirit dito. Hindi yung talagang wala kang yung mahirap ka na yun ang or wala ka ng mga bagay. Ang ibig sabihin po niyan, poor in the spirit kahit meron ka or anything na meron ka sa buhay mo, but then yung dependence mo is not on those things that you have, but your full dependence is upon God. No? Yung para bang sabi ko nga na nakikita mo yung sarili mo na parang yung lahat ng meron ka ay nasa Panginoon, and because God alone can provide ng lahat ng mga pangailangan na yan, nagdedepende ka sa Panginoon. Kaya nga you are poor in the spirit and your dependence is upon God is because lahat ng na kailangan mo ay nasa Kanya. Yun ang ibig sabihin po noon. Kaya nga sabi doon, blessed are those kung ganun yung magiging espiritu natin. Blessed are those kung ganun daw ang magiging attitude natin, mga kapatid. Kaya nga sa ating buhay bilang mga disciples of the Lord, isa sa mga dapat nating asamin is yung magkaroon tayo ng poor in the spirit attitude, yung magkaroon tayo ng poor in the spirit character in our lives. At ang ibig sabihin niyan is yung fully dependent tayo sa lahat ng bagay pagdating sa ating Panginoon. That you are poor always when it comes to the Lord, no?
No, hindi mo ina-highlight yung lahat ng mga bagay na meron ka, although meron ka ng mga bagay na yon, no? But then ang dependence mo ay hindi doon sa mga bagay na yan, kundi lagi sa Panginoon. Yun yung pong ibig sabihin ng poor in the spirit. So being poor in the spirit means that only those who admit to an absolute bankruptcy. Yun nga yung parang kahit may pera ka, kahit ba meron kang bahay at lupa, para bang iniisip mo bankrupt ka, no? Yung parang yun yung sinasabi dito yung you are admitting to an absolute bankruptcy of spiritual worth will inherit eternal life, no? Yung para bang hindi ka nagdedepende sa lahat ng mga bagay na meron ka. But as if you are para bang you are poor, yun ang nilalagay natin sa isip natin na wala kang mga bagay although meron ka naman noon, para hindi po doon natin ilagay yung ating dependence sa mga bagay na yon. Pero kung kahit meron kang mga maraming bagay man sa dito sa lupa, kayamanan, mga material na bagay, no? Uh, it will always lead us to be proud, no? To magkaroon na tayo lagi ng pride, no? But then ang maganda naman noon, although biniyayaan tayo ng Panginoon ng mga bagay na ganyan, no? Posible pa rin, it is possible pa rin magkaroon tayo ng poor in the spirit attitude, no? Kahit meron tayong mga bagay na ganyan, magkakaroon lang tayo ng poor in the spirit kung ilalagay natin lagi sa isip natin that we are na parang we are absolute bankrupt in any areas of our lives, and what in at sa Panginoon natin makikita lahat yung mga bagay na kailangan natin. So therefore, humility is a prerequisite for the Christian. So makikita natin dito yung poor in the spirit is about humility, yung humbleness natin, no? Kaya nga one of the most important qualities for you to have this kind of character, yung poor in the spirit, kailangan natin magkaroon ng humility and humbleness. Kasi kung wala tayong humbleness and humility, hindi natin ma-achieve itong poor in the spirit na sinasabi ni Lord. Okay, kasi kung lagi mo pa irali na may pera ka, maganda yung trabaho mo, you will be proud, no? You will nandun lagi yung pride mo, no? Nandun lagi yung dependence mo sa lahat ng meron ka, no? So mahirap ipamuhay yung poor in the spirit. But then kung titingnan mo na lalagay mo sa isip mo na kahit meron ka ng lahat ng bagay niyan, hindi mo pwedeng ilagay yung sarili mo doon kasi sa isang iglap pwedeng mawala yon, or yun nga sinasabi natin, no, magiging mayaman ka dito sa lupa at hindi ka magiging mayaman sa kalangitan na madali masira, madali mawala o manakaw, no? In just an instant mawawala lahat 'yan. Okay, kaya nga yung poor in the spirit, ang sinasabi nito is that although meron ka ng lahat ng bagay na 'yan, kahit mawala man 'yan, no? Yung lahat ng meron tayo, as long as we have God, okay pa rin tayo, isn't it? And then, because our dependence is upon God, no? So, lagi nating ilalagay yon. Kaya nga, nandun yung humility natin, nandun yung, we will always be thankful to the Lord sa lahat ng meron tayo. Kapag nandun yung humility and humbleness, having a poor in the spirit in our heart, then we will always be thankful to the Lord. Kasi lagi nating inilalagay sa isip natin na lahat ng meron tayo ay galing kay Lord, no? At ito yung magdadala sa atin para lagi tayo, nandun yung humility natin, nandun yung humbleness kahit mayaman ka, no? Kaya napakaganda yung mga mayayamang tao na Kristiyano, na lahat sila meron ng lahat ng bagay. But then makikita mo na merong mga ganong tao na kahit ang yaman-yaman niya, nandun yung humbleness, yung humility. Okay, kasi hindi nila pinaiiral yung kayamanan nila, kundi yung kanilang pagiging mayaman sa relasyon nila sa Panginoon. Kasi iniisip nila lahat ng ito ay galing kay Lord, no? Na pwedeng tanggalin 'yan o mawala 'yan, but then ang mahalaga sa kanila ay yung kanilang relasyon, no? Yung kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. And so that is something that we need to have, no? Yung ating pagiging poor in the spirit. Now in the Bible, humility is not just about modesty or lack of arrogance. It is about acknowledging our need for God and submitting to His will. Yun nga yung pagiging poor in the spirit natin. Sa lahat ng bagay, ina-acknowledge natin na ang kailangan lang natin talaga ay ang Panginoon Diyos. No? Kasi kapag meron tayong Kristo sa ating buhay and we are always seeking
the kingdom of God. Sabi nga din, diba, sa Bible, seek first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things will be added unto us. No, yung mga need natin, yung lahat ng ating mga pangangailangan sa ating buhay. But then kung inuuna natin lagi si Lord, no, yung para bang ina-acknowledge natin na lahat ng meron tayo ay nasa Panginoon, na kung magi-stick lang tayo, yung magsasaliksik lang tayo sa Panginoon at isasabit natin yung ating sarili sa kanyang kalooban, I believe that we will always be blessed by the Lord, no? Yung para bang wala tayo laging room na maging mapagmalaki. Kaya nga napaka-importante po 'yon, no? Yung humility and humbleness, ginaguard niya yung ating puso at isipan of having the spirit of pride. Kaya wala tayong pride, hindi tayo nagiging proud kasi lagi nating iniisip na ano man yung meron tayo, ito'y galing sa Panginoon. Siya yung nag-provide, siya yung may pag-aari nito. Okay, kaya nga wala tayong pwedeng ipagmalaki. Kaya nga ang tendency nun is that magpakumbaba lang, no? And let God be exalted, na siya yung maitaas, siya yung maluwalhati, hindi yung ating mga sarili. And that is how we need to see humility, yung submitting always, acknowledging na ang ating need ay nasa Panginoon at isinasabit natin yung ating sarili sa kanyang kalooban. Kaya nga, napakadaling magkaroon ng kababaang loob kapag marunong tayo ng ganyan. Okay? So it involves trusting in His sovereignty. Pag sinabi nating sovereignty, yung pagiging Lord niya, that is the Lord over all. That is the Lord of Lords, sabi nga natin. He is Lord over everything. He is the Lord of every creation. So, pag sinabi nating sovereignty, ibig sabihin, He is also Lord over our problems. He is the Lord over our needs. He is Lord over our trials, no? Sa lahat ng mga bagay na pinagdadaanan natin, the Lord is Lord over all, no? Of all these things. At dahil siya ay Lord over everything, madali tayo magtiwala, no? Madali tayo mag-trust kay Lord. Kasi hindi lamang na lahat ng ating pangangailangan ay makikita natin sa Panginoon Diyos, kundi marunong tayo magtiwala sa Panginoon is because sabi nga natin, He is Lord over everything. No? And because He is Lord over everything, He is under control, no? Siya yung nagko-control ng lahat ng mga bagay. It means to say, when we are in problems, kapag tayo dumadaan sa mga problema sa ating buhay, at kapag sinasabi natin sa ating sarili yung sovereignty ni God over our problems, over our trials, yung sinasabi mo sarili mo na God is in control over your life, that God is in control of your problem, that God is in control of yung mga pinagdadaanan nating mga pagsubok sa ating buhay. Kaya nga kapag nalalagay sa isip natin na siya ang nagkokontrol ng lahat ng bagay, madali tayo magtiwala sa Panginoon, no? Wala tayong pagmamalaki or anything. And sabi dito, humility involves walking in obedience to His commandment. Dahil nandun yung humility and humbleness natin, we are able to walk in obedience to the commandment of the Lord. Kaya nga napaka-importante po yung humility, no? Na kapag meron tayong kababaang loob, meron tayong yung pagpapakumbaba, ito yung nagdadala sa maraming iba't ibang bagay patungkol sa ating buhay, no? When we have humility and humbleness, it will lead us always to trust in the Lord, di ba? Hindi lang po na nandun na it will lead us to trust in the Lord, but also having humility and humbleness will always lead us to walk in obedience, no? Itong nagdadala sa atin upang sumunod sa mga alituntunin at sa mga commandment ng ating Panginoon. Kaya napaka-importante po yung humility sa ating buhay. Okay? Now, biblical humility is not only necessary to enter the kingdom, it is also necessary to be great in the kingdom. Di ba natatandaan ninyo yung commandment, okay? Sabi nga ng Panginoon, no? Na if you want to become great in the kingdom of God, no, you need to become the servant of all. Okay? So makikita natin yung greatness in the kingdom of God. No, yung for us to become great in the kingdom of God, napaka-importante po yung humility. No, hindi lang po yung humility can lead us and so that we are able to enter the kingdom of God, no? 'Di ba?
Nung tayo tumanggap sa ating Panginoon, one of the most important elements kung bakit tayo tumanggap sa Panginoon in those times is yung kababaang loob natin. At yung kababaang loob na yan, pagpapakumbaba ang nag-lead sa atin upang mag-repent ng ating mga kasalanan. No, yung tinanggap natin yung ating pagkakasala, no, na to the point that nagbalik loob tayo sa Panginoon, is yun ay fruit ng ating humbleness and humility. Kaya yung humility ay napaka-importante for a person to enter the kingdom of God. Kasi kung walang magpapakumbaba at walang pagpapasakop sa Panginoon, no one can really be saved, no, from their sins. But then kung naman nandun yung pagpapakumbaba natin, na inaamin natin yung ating pagkakasala sa ating Panginoon, ito ang nagdadala sa atin para magbalik loob. And because of that, yung pagbabalik loob natin sa ating Panginoon, when we repent, when we believe on the Lord, that's the time that we are able to enter the kingdom of God. Okay? Nakapasok tayo sa kaharian ng Panginoon. So hindi lang ang humility ang nagdala sa atin for us to repent and for us to believe on the Lord, but at the same time, napaka-importante yung humility to become great in the kingdom of God, no? Kasi wala tayong lugar sa para maging mapagmalaki sa kaharian ng Diyos. Iisa lang dapat na itataas sa kaharian ng Diyos, ang Panginoon Diyos. When we talk about the kingdom, ang naitataas yung king. Tayo, we are not king, no? We are slaves of the king. We are servants of the king. So there is only one who should be great in the kingdom of God, and that is Jesus Christ. But God called us also to become great in His kingdom, but not to become a king. But sabi niya, if you want to be great in the kingdom of God, you need to become the servant of all. So sa ating buhay, if you want to become great in the kingdom of God, you don't need to become the master. For you to become great in the kingdom, ikaw ang dapat alila. No? Yun yung sinasabi sa kingdom of God. And that sabi nga na dito, just as Jesus Christ did not come to be served, sabi doon, but to serve. So must we commit ourselves to serving others, considering their interests above our own. No? Nakita natin yung example na yan ng humility, humbleness in the life of Jesus Christ. No? Yung pagpapakumbaba niya. Come to think, He is God. No? Siya yung Diyos na nagkatawang tao. Dapat siya yung pinagsisilbihan, isn't it? But then, sabi doon, He did not come to be served, but to serve. Siya yung nagsilbi, no? Siya yung naging servant of all. No? Na to the point na sabi nga natin, siya yung para bang ibinigay niya yung kanyang sarili para sa atin. No? So ganun din naman daw tayo. So must we commit ourselves in serving others. Kung ang Panginoong Hesukristo natin, na ating Panginoon Diyos, ng ating Panginoon ay nagsilbi, no, noong mga panahon na nandito siya sa lupa, no? Ganun din naman tayo mga disipulo niya, no? Tayo mga tagapagsunod. Ganun din naman din tayo na dapat we need to serve others, no? Na hindi natin binibigyan ng kahalagahan lang yung ating sarili. Because when you look upon yourself, you will become, nandun yung self-importance mo lamang. Yun nandun yung pagiging selfish mo. But now that because we are now in the Lord, no, we don't serve ourselves anymore. Hindi mo na pinaglilingkuran ang sarili mo. But you are now called by the Lord to serve other people, no? Considering their interest about our own. Ang inuuna mo na yung interest ng ibang tao, hindi yung interest mo. At nakita natin yon even in the life of Jesus Christ, no? Kasi kung pairali ng Panginoong Jesucristo yung kanyang pagka-Diyos, at hindi siya magkakatawang tao bilang isang tao, no? Kung pairali niya talagang siya yung Diyos at tayo mga creation lang, pwede niyang sabihin na bahala kayo sa kasalanan ninyo. Total, kayo naman na nagkasala, no? He can just be like that, no? But then, nakita niya na because of His love for us, no? That na willing siya na to become like us, no? To the form of being like men. And to serve us, no? When He give Himself for us, para po tayo mapatawad sa ating mga pakasalanan, no? Inuna niya yung interest natin, hindi yung interest niya bilang Diyos. No? He committed himself in serving us and consider
our interest above His own interest. No? Kaya makita natin yon. So, kung ganun ang ating Panginoong Jesucristo, ganun din ang tinatawag ng Panginoon Diyos sa atin bilang kanyang mga tagapagsunod. Okay? Jesus was not ashamed to humble Himself as a servant, even death on the cross. Hindi siya nahihiya, no? Na magpakumbaba, magpasakop. No? Come to think, God humbling Himself on that point of dying on that cross. No? Para bang kung makikita natin 'yon, no, hindi 'yun ay kahihiyan, no, sa mata ng tao. Kung tayo ang parang inilagay doon na parang naparusahan tayo, kahihiyan natin 'yon. Pero in the life of Jesus Christ, He is not ashamed to humble Himself even to die on that cross. Because on that cross is the glory. No, makikita natin doon yung kaluwalhatian ng Diyos ay nandoon sa cross. No? Makita natin that sabi nga sa Bible, when He completed na yung lahat ng kanyang mga bagay na itinalaga sa kanya ng Diyos Ama sa langit, no? When He completed the mission, no? That cross brings Jesus Christ the glory that is due to Him. No? Kaya nga, in our lives, no? Sabi nga, there is no glory apart from the cross. No, sa ating pong buhay, mga tagapagsunod ng ating Panginoon, no, there is no glory apart from the cross. No, yung cross sa atin, it may be yung suffering, no, yung pagpasasakop, no, it can be a form of cross. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, no, if you want to become my disciple, you have to deny yourself. No, yung deny there is to humble, no, yung to have that kind of humility. Sabi doon, you have to deny yourself, take up your cross, and follow Him. Okay, so nakita natin doon, yung to deny yourself, it's not an easy thing to do, mga kapatid. No, you can obey that when you have humility and humbleness. But if you are so proud, nandun yung pride mo sa buhay mo, you will not deny yourself. Okay, you will always exert. Total, sasabihin mo naman, why I have to deny myself of this? Total, pinagtrabahuan ko naman to, o ako naman ang trabaho nito, or anything. No? So if you will exert that kind of attitude, then that is pride. No? That is, so hindi ganun kadali yung mag-deny. No? But then, posible lang na ma-deny natin yung ating mga kagustuhan, yung mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. When you have humility in your heart, when you know how to humble yourself, and that's the time that you are able to take up your cross, no, and follow Jesus Christ. So, nandun ang glory, mga kapatid, when sabi ko nga, apart from the cross, there is no glory at all. Ganon din naman ang ating Panginoon sa Kristo, no? Nung siya'y natapos niya yung kanyang mission, when he completed that mission, when he died and buried and he was raised back into life after 3 days, nakita natin yung glory na yon, no? After that. So in His humility, nakita natin yung humility ni Jesus Christ. He was always obedient to the Father, and so should the humble Christian be willing to put aside all selfishness and submit in obedience to God and His words. Nakita natin yung humility ni Jesus Christ. Paano natin nakita yung humility ni Lord? Na lagi siyang nagpapasakop sa kanyang Diyos Ama sa langit. And how does He do that? By way of obedience to the will of the Father. No? At ganun din naman daw tayo, no? That we should also, as Christians, we should also be humble, willing to put aside all our selfishness at isubmit natin ang ating mga sarili in obedience to God and His words. Kasi yun yung nakita natin sa Panginoong Jesucristo. So true humility produces godliness, contentment, and security. Kaya kapag meron tayong humility, meron tayong humbleness, yan ang nagdadala sa atin, nagpuproduce yan sa atin ng godliness, mga kapatid. No, kaya nga napaka-importante yon, no? Kaya nga yung lesson natin kanina sa Module 3, cultivating godliness and how we need to produce. Pag sinabi natin cultivate, yung pinagpuproduce, no? Ano yung mga bagay na magkukultivate, magproduce sa atin ng godliness? Yan po yung humility. No? Because humility will always cultivate godliness. It will always produce godliness. Okay? Hindi lang yung humility may nagproduce ng godliness.
but then it produces also contentment. Okay? Kasi kapag wala tayong pride o proud sa sarili natin, kontento tayo sa lahat ng bagay na meron tayo. At kapag tayo'y kontento sa lahat ng bagay, hindi tayo nagrereklamo, hindi tayo nagko-complain, hindi tayo naggagrumble. Okay, so nandun yung contentment natin. Kaya nga sabi sa Bible, no, contentment with godliness, godliness with contentment is a great gain. Okay, pag meron ka ng godliness, tapos dinuktungan mo pa, nilagyan mo pa ng contentment, and that is a great gain, sabi sa Bible, no? Kaya nga, yung contentment natin, nandun yung wala tayong room to become proud is because sinasabi natin sa sarili natin, wala naman talaga tayong meron. Yan ay pag-aari ng Diyos. Kaya nga kung iyan ay pag-aari ng Diyos, nagiging kontento tayo sa ibinibigay ng Panginoon sa atin. Okay, hindi tayo nagrereklamo, hindi tayo naggagrumble. So nandun yung pagpapasakop natin, at para magkaroon ng pagpapasakop, submission, kailangan ng humility. No? Kaya nga humility is very key para magkaroon tayo ng submission, no? Yung talagang magkaroon tayo ng ganung klaseng attitude. Kasi kapag wala pong humility, mga kapatid, mahirap po yan talaga. When we talk about security, our trust, no? Yung trust natin kay God, no? And that can be done only when you know how to have humility in our hearts. Okay, in our lives. Kaya napaka-importante po itong lesson na ito, mga kapatid, no? Now, why is humility? Tapusin muna natin itong introduction na ito, then so that next week we will try now to start yung answering yung mga question. Now, why is humility important in the Bible? Okay, kanina nakita natin yung dinefine kung ano ba yung humility, no? In-explain ko na kayo sa inyo kanina. Ngayon, bakit ba importante ang humility? No? Why is humility important in the Bible? Bakit binigyan ng great importance yung character ng humility sa Biblia? Ang sinabi dito, humility is essential. Napaka-importante po yung humility because it allows us to submit to God's will, recognize His authority, and acknowledge our dependence on Him. Yun nga yung poor in the spirit, no? Pag sinabi nating poor in the spirit, you acknowledge your dependence on God, that you are poor without God, that you are poor in many ways, that ang lahat ng bagay na meron tayo na kailangan natin ay nasa Panginoon Diyos, kaya nagdidepende tayo sa Kanya. So, yung humility na yan ay napaka-importante because inaalaw daw niya tayo para mag-submit sa Panginoon, sa kalooban niya. Isn't it, kapag ang tao walang pagpapasakop, walang humility, mahirap magpasakop sa kalooban ng Diyos, no? Ang maiira lagi yung kagustuhan mo, yung kalooban mo. You will not submit to God's will. Pero dahil nandun yung humility natin, yung pagpapakumbaba at pagpabalik loob, nandun yung madali tayong magpasubmit sa kalooban ng ating Panginoon. Sinasabit natin yung ating sarili, lahat ng mga bagay patungkol sa atin ayon sa kalooban ng ating Panginoon. At dahil marunong tayong magpasubmit, nire-recognize din natin yung authority, yung sovereignty ni God sa buhay natin, sa lahat ng bagay, at ina-acknowledge natin yung dependence natin sa ating Panginoon. So pride separates us from God. Alam po natin, nung mga panahon na hindi tayo sa Panginoon Diyos, nung mga namumuhay pa tayo sa sarili natin out of our selfishness, out of our sinful nature, we are so we are so proud in our lives, no? Nandun yung pride. At yung pride na yan, nag-separate sa atin yan sa Panginoon Diyos, no? Pride separates us from God, while humility brings us closer to the Lord. Kapag meron tayong pride sa puso natin, asahan niyo yan, mga kapatid, you cannot come to the Lord. Kasi God is the one should be exalted. Nagiging kalaban ka ng Panginoon kapag meron kang pagpapalaki sa sarili mo. Okay? So, and that pride will always separate us from God. But then, kapag meron naman tayong humility, yung humility naman ang nagdadala lalo sa atin to become closer to the Lord by recognizing His sovereignty and His love for us. Kaya nga napaka-importante sa Bible po na binigyan po niya ng great importance sa mga salita ng Panginoon, because the Lord don't want us to be proud in our lives. But what the Lord wants us to have,
mga kapatid, bilang mga kanyang mga anak at bilang kanyang sambahayanan at bilang tagapagsunod ng ating Panginoon, yung lago tayo magkaroon ng kababaang loob para yung kababaang loob na yan ang magdadala sa atin upang patuloy na magpasakop sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. At yan ang magdadala sa atin ng kababaang loob na walang lugar o puwang para sa pagmamalaki o yung iniisip mo lagi yung sarili mo, pero nandun lagi iniisip mo yung kapakanan ng ibang tao, at the same time yung nandun yung dependency mo sa Panginoon sa lahat ng bagay. Na wala kang room para maging mapagmalaki sa lahat ng bagay is because you know that everything comes from the Lord, at lahat ng meron tayo mga kapatid ay hindi atin kundi yan ay pahiram, pinagkatiwala sa ating ng Panginoon. Kaya yung kapag ng attitude natin, madali natin i-maintain yung attitude of being humble, having that kind of humility in our lives. Kaya napaka-importante po yan kasi kapag meron tayong humility and humbleness mga kapatid, as I end here, we will not tackle this. We will just tackle this question 1. You know, mga kapatid, as I end, kung anong dapat na lagi na meron dapat tayo para ma-check natin yung heart natin. Napaka-importante magkaroon tayo ng humility and humbleness. Kasi kapag meron tayo ng humility and humbleness, mga kapatid, yan ang makapag-check sa lahat ng mga motibo natin, yan ang makapag-check sa lahat ng mga bagay na patungkol sa ating buhay, no? Kasi kapag nandoon yung kababaang loob natin, yung pagpapakumbaba, there is no room for to exalt yourself. There is no room to para tingnan mo yung sarili mo na napaka-importante ka. There is no room pa na sabihin mong magaling ka, no? Lagi mo sasabihin na para bang lahat ng meron ka ay is that it is God who had made you like that, no? Yung para bang there's no room for you to credit everything that you had done it by yourself. So, I believe this is something that we need to have, no? Kaya napaka-importante po itong lesson natin na ito. As an introduction lang po ito, just to give emphasis lang what is humility, what is humbleness, kasi doon sa ating pong manual, hindi po masyadong binigyan ng pansin, no? Yung definition. But then, sabi nga natin, ito pong ginawa nating introduction nun is give more meaning to kung ano ba talaga itong lesson na ito na ating pag-aaralan about humility and how important it is for us as believers in the Lord to have this kind of character. Okay, so from here I stop po. Let me just stop sharing and then